Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ranjo. Taong 2008, probinsya ng Cebu. Tubong probinsya si Ranjo. Hindi na bago sa kanya ang kwento tungkol sa samot-saring kababalaghan. Paminsan na rin siyang nakaengkwentro ng aswang. May pagkakataon pa, pinarusahan ng duwende, naging pasaway sa gubat. Ngayong lumipat siya sa tahanan ng tiyahin dahil mag-a-abroad ito para mairaos ang buhay. Walang kasama sa bahay ang unika iha kung kaya't siya ang pinakiusapang makasama. Isa pa, siya na lang din ang natitirang malapit na kaanak. Para naman sa parte ng binata, gusto niyang siya ang magbantay sa pinsan dahil walang tiwala sa mga kapitbahay. Nauso din noon ang panggagahasa at ang pinakamalala, menor de edad ang sangkot. Magandang babae ang pinsang si Emily. Lapitin at habulin ng mga lalaki kung kaya't gustong protektahan. Wala namang problema kung magsama sila sa iisang bubong dahil malapit din sa isa't isa. Bunso at kuya ang tawagan. Ang kinakatakot lang ni Ranjo ay ang paligid. Puro naglalaki ang kahoy ang makikita. Makapalang nagtutubo ang halamang ligaw. Malayo ang distansya ng mga bahay-bahay. At kahit sumigaw ka pa ay dudang maririnig. Isa pa walang kuryente. Ang tanging ilaw ay lamparilla o kandila at buwan sa gabi kung meron man. Hindi naman ang kadiliman kung bakit nag-aalala si Ranjo. Ang totoo. Partikular sa puno kung saan tinitirahan ng kapre. Bukas ang ikatlong mata niya pero limitado ang makikita. Swerte na lang na nasisipat ang higanteng nilalang kaya alam na merong nakatira sa punong iyon. Kung ilarawan ng binata ay salbahe, babaero, manyakis, at palaging namboboso sa mga dalagang naliligo doon sa balon. Ilang metro ang layo sa tinitirahang puno. Ilang beses nahuli sa mga sandaling nag-iigib. Sumisimple siya para agawin ang atensyon ng nilalang. Ang kaso nga lang hindi siya nakikita nito. Bagay na ipinagtataka niya. Kuya, kukuha lang ako ng malunggay sa labas ha. May binigay na karne na manok si Lola Sita. Gawin na lang nating tinola para may sabaw. Wika ni Emily. Hindi siya pinayagan ni Ranjo. Hindi, ako na. Dito ka lang sa loob. Ako ang lalabas, diyan ka lang. Napakamot na lamang sa ulo ang dalaga. Napapansin din ito na kapag magbabalak na pupunta sa likod bahay, hindi pumapayag si Ranjo. Sa kalagitnaan ng pangunguha ng malunggay, nasipat ni Ranjo ang kapre. Katulad ng tipikal na gawain nito, humihitit ng tabako. Ang usok ay binubuga ng malaking butas ng ilong. Tinitigan niya. Lumikha pa ng ingay. Pero parang bingit bulag ito sa lahat ng pagpapapansin ng binata. Napailing na lamang siya. Nagmamadaling bumalik ng tahanan dala ang malunggay. Nang magkaharap-sapag, dito nagtanong si Emily. Kuya, napansin ko lang. Bakit parang kapag magpapaalam ako na pupunta sa likod, kukuha ng malunggay o magwawalis ayaw mo? Bakit ba? May hindi ba ako pwedeng makita doon? Bawal na ba akong umapak doon? Ang dami mong tanong. Hindi naman sa ganun. Hindi ba may kapre dyan sa puno? Ayoko lang na makita ka ng higanteng yun. Mamaya magkagusto sa'yo eh. Naniniwala ka pa rin sa ganyan, kuya? Bago ko pa dumating dito para samahan ako, ilang beses na akong pabalik-balik sa likod, wala namang nangyari eh. At saka, hindi naman siguro totoo na may kapre dyan sa puno. Kasi kung meron man, sana matagal nang nagparamdam, hindi ba? Malay natin, nasa iba pa ang pansin. Tapos kapag mapapadalas ang pagkita sa'yo, ikaw naman ang matitipuan. Ang pangit kayang pakinggan.
Magandang dalaga na gusto ng kapre ay sus Mariosep. Wika ni Ranjo. Natawa ang pinsan. Puro ka talaga kalokohan, kuya. Ay nako, hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Mas maniniwala pa ako kung sasabihin mong may duwende kasi naparusahan ka dati, hindi ba? Ayan, ang galing mong mambaliktad. Ikaw ang pinag-uusapan, tapos isisingit mo nangyari sa akin noon. Ay nako, kumain ka na nga lang. Nagpatuloy sa pagkain ang magpipinsan. Ilang sandali pa ay natapos na. Si Ranjo ang umako sa paghuhugas ng pinagkainan, samantalang si Emily ay pinagpahinga na. Takip silim pa lamang, pero kahit papano may liwanag ng araw sa labas. Kung kaya't dali-daling inasikaso ang mga hugasin dahil sa likod bahay nalalagay ang pwesto. Sa kalagitnaan, hindi nakaligtas sa binata ang kapre na nakatingin sa tahanan. Diretso ang mga mata sa kwarto ni Emily. Wala pa namang ginawa. Panay lamang sa pagbuga ng usok mula sa hinit-hit na tabako. Gayunpaman bantay sarado ang kilos. Pagkatapos ng gawain, nagsunog ng dahon ng mga sako. Ang matapang na amoy nito ang pumukaw sa atensyon ng nilalang. Sunod-sunod na napadaing ng malanghap. Ngiting tagumpay naman ang makikita sa mukha ni Ranjo. Kaso nga lang, hindi pa rin siya nakikita nito. Ay sus naman, sa ganung paraan lang pala maaagaw ang pansin mo eh. Hindi mo ba talaga ako nakikita? O ayaw mo lang akong pansinin? Alam mo yatang kukontrahin kita eh. Sige lang, kapag nanggulo ka pa sa pinsan ko, makikita mo talaga, subukan mo lang. Matalim ang titig sa kapre. Bigla itong naglaho nang hindi na makayanan ang matinding amoy. Disoras nang maalimpungatan si Ranjo sa ingay ng kaluskos sa labas. Dali-daling sumilip sa bintana. Nakita niya ang kapre na yinuyugyog ang sanga sa inuupuan. Parang nagagalit. Nang mapansing panay ang pagtingin sa baba, mahinang napatawa ang binata. Dahil hanggang ngayon, umuusok pa rin ang sinunog kanina, direktang tumatama sa puno ng kapre. Ang laking higante pero takot sa usok. Naku naman, ganyan lang pala ang gagawin para galitin ka. Sige, bukas mas dadamihan ko pa ang pagsusunog. Kinabukasan maaga pa lamang ay nag-ipona ng dahon si Ranjo. Papatoyin lamang ng kaunti sa init ng araw, tapos susunugin mamayang hapon para inisin ang kapre. Kaso nga lang, naging abala sa mga sumunod na oras dahil pinatawag ng kaibigan para magpatulong sa pangunguha ng halamang gamot para sa lolong manggagamot. Si Mang Waldo ang siyang tumulong sa kanya ilang beses matapos mabiktima ng elemento. Hindi nakauwi kaagad dahil naimbitahan pang maglaro ng baraha. Marunong at may kaunting barya kaya kumasa. Takip silim na nang maalala ni Ranjo na naiwang mag-isa ang pinsang si Emily. Dali-daling nagpaalam. Taranta ang bumungad nang makita ang kapreng nakangiting nakatitig sa pinsan na nag-aantay sa kanya sa bakuran. Otomatikong bumunot ng posporo, sabay sindi ng sako. Nang umusok nagwala ang nilalang, maririnig ang matinding kaluskos ng mga dahon. May problema ba, kuya? Kung makapagsunog ka naman ng dahon parang importanteng-importante. May nangyari bang hindi ko alam? Wala naman. Sinindihan ko lang para walang maikalat ang hangin. Kita mo namang gabi na ako dumating kaya nagmamadali ako. Talaga lang ha? Baka meron talagang nangyayari. Ayaw mo lang sabihin sa akin, ano ba kasi yun? Nagdadalawang isip si Ranjo na sabihin sa pinsan ang katotohanan. Inasahan niyang magiging katulad ng unang pag-uusap ang sagot nito. Hindi ito ang tipo na madaling mapaniwala lalo na sa mga kababalaghan kahit ilang beses nang nakarinig.
May kung ano sa paniniwala nito na mahirap baliin. Pero naisip din ng binata, mas mabuti na meron siyang kalaman. Maniwala ka man o hindi, ang kapre sa puno sa likod, napapadalas ang pagtingin sa'yo. Ang pagsusunog dun sa likuran ay paraan ko para maitaboy. Nakikita ko kasing natatapangan sa amoy. Napabuntong hininga ang binata ng tawanan ni Emily. Kuya, nagpapaniwala ka pa rin sa ganyan? Baka naman ikaw yung natipuan ng kapre, tapos dinadaan mo lang sa akin ha? Ikaw ha? Ewan ko lang, Emily. Hindi mo ba pwedeng paniwalaan ang sinabi ko? Kahit ngayon lang seryosohin mo. Ang hirap kasi niyan kuya. O baka naman gusto mo lang na ibaling yung pansin ko sa iba? Kasi ayaw mo magkabutihan kami ni Shelo. Isa pa yan. Ayoko maging kay ni Shelo. Kasi siga-sigaan yun sa sityo. Masyado ka bang bata para pumasok sa isang relasyon? Teka nga, iniiba mo ang usapan eh. Pero di balik, magpahinga ka na nga sa loob. Napailing si Ranjo. Nagsisisi nang makalimutang humingi ng pabor sa manggagamot kanina. Balak pa sanang isumbong ang tungkol sa kapre. Nangako na lamang ito na gagawin kinabukasan. Madaling araw nang bumangon si Ranjo. Napabalikwas nang makaramdam ng mabigat na presensya. Bagyang naipikit ang mga mata para aninagin ang figura ng tao sa may bintana. Kagad kinilabutan ng maalalang nasa ikalawang palapag. Sa tayog ng bahay imposibleng mabot ng tao. Ang anino ay pasimpleng pabalik-balik ng lakad. Dali-daling kinapa ang 1 metro ng 2x2 sa ilalim ng higaan at saka dahan-dahang lumapit. Kaso nga lang pagbukas ng bintana, si Ranjo ang natigilan dahil ang bumungad, walang iba kung hindi ang kapre. Sumisilip sa kwarto ni Emily. Natakot si Ranjo nang maklaro ang itsura nito. Malaki ang muka, mabaho, malaki ang butas ng ilong, mabalahibo ang katawan, malaki ang tenga, magulo ang buhok na parang alambre sa tigas. Hindi nawawala ang amoy ng tabako, ang mga matang mapupula, nakatuon sa kinalalagyan ni Emily. Sarado ang bintana pero dahil may ilaw sa lamparilla, kahit papano naaaninag ang loob. Nang tangka ng kapreng buksan ang bintana, walang pagdadalawang isip na hinampas ng paulit-ulit. Natamaan ito, pero mababakas ang pagtataka. Panay ang tingin sa paligid. Hinahanap kung ano ang tumatama sa ulo. Tumilapon ang binata nang hampasin ng malaking kamay ang kinalalagyan. Gayunpaman, hindi may kakaila ang reaksyon ng nilalang. Hindi siya nito nakikita. Ilang sandali pa, ito na mismo ang kusang umalis. Si Ranjo sa kabilang banda, hindi nakatulog sa kakaisip. At upang malinawan, maagang lumabas ang binata, pinuntahan si Mang Waldo. Kagad naman siyang hinarap dahil wala pang ginagawa. Walang paligoy-ligoy. Diretso ang paliwanag. Manong, bakit hindi ako nakikita ng kapre? Merong gumagambala sa amin pero hindi niya ako nakikita. Hindi ko alam kung sinasadya ba o kung ano eh. Pero kung gusto ko siyang saktan, kagaya ng paghampas ko kagabi, natatamaan ko siya manong eh. Ano bang nangyayari? Ngumiti si Mang Waldo. Ang totoo'y may ginawa sa binata nung huling ginamot. Napapagod na kasi sa pabalik-balik nito, kung kaya naman gumawa na ng hakbang. Hindi ka rin titigil. Kung walang sagot na makukuha kaya sasabihin ko na, pinainom kita ng apog na asul. May hinalo ako para manatili sa loob mo ng ilang buwan. Para naman matagal-tagal bago ka mabiktima uli ng elemento. Ilang ulit ka nang pumarito para magpagamot eh. Nagsasawa na ako sa mukha mo kaya ginawa ko yon. Wika ng matanda.
na ikinagulat ni Ranjo. Ano ho? Asul na apog? Ano naman yun? Hindi ba ako mahihilo niyan? Sabi mo pa naman nasa loob ng katawan ko. Malamang hindi. Makakabuti nga yun sa katawan mo, lalo na sa espiritual na kamalayan. Inaabsorba nito ang positibong enerhiya at tinataboy ang negatibo. Sinamahan ko na rin ang sabulag para naman makapagpahinga ka sa pambibiktima ng mga elemento. Naging suki ka na kasi. Ngayon na hindi ka nakikita ng kapre, sabihin mo, samantalayin mo, gamitin mo para may paglaban, may pagtanggol ang pinsan mong babae. Bibigyan pa ba kita? Dahil sa tumatakbong ideya sa isipan, walang pagdadalawang isip na humingi ng asul na apog si Ranjo. Kaunti lang ang ibinigay ni Mang Waldo dahil may pagdududa sa ngiti ng binata. Tinuruan lamang ito kung paanong gamitin at binalaan na sakalang huhugutin kapag kinakailangan. Pagsapit ng takip silim, dumiretso sa likod bahay si Ranjo para magpausok ng dahon. Binudburan ng apog na asul. Pinaypayan pa ito para dumiretso sa punong tinitirahan ng kapre. Takip silim, kung kaya't lumabas ang nilalang. Nagwala sa napakabahong amoy, pinaghalong sunog na sako at ang amoy ng asul na apog. Palipat-lipat sa ibang puno para lang makaiwas. Hindi tinantana ng binata. Tinodo ang pagpaypay. Humabol ang usok sa nilalang. Napakalakas ang tawa nang makitang natatarantang lumayo ang higante. Parang unggoy na lumalambitin sa mga sanga. Sumusot ito sa masukal na bahagi. Kuya, ayos ka lang ba? Para kang batang naglalaro dyan. Yung mga manok patukain mo na. Nalipasan na yan eh. Wika ni Emily kay Ranjo. Nakalimutan ang mga gawain dahil sa kakaisip ng plano para guluhin ang kapre. Subalit lingid sa kalaman ng binata na ito na ang simula ng problema. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali sa kwarto si Ranjo habang tanaw sa bintana ang kapre. Masama ang tingin nito na pinasadahan ang buong bahay. Kinuha ang dahon ng buyo na pinambalot ng apog na asul. Naganda ng isang baso ng tubig at saka binuhusan ng kaunti. Pumwesto sa bintana at pasimpleng winisika ng direksyon ng puno, kaso nga lang hindi umabot dahil malayo ito. Matyagang nag-antay, ilang sandali pa lumapit ang higante sa tahanan. Mabilis ang kilos nito, dire-diretso ang lakad patungo sa bintana ng kwarto ni Emily. Hindi na naghintay si Ranjo. Nang maabot ay kagad sinabuyan ng tubig na may apog. Sumigaw ang nilalang, umatras habang nagwawala. Akala mo siguro magtatagumpay ka. Hindi dahil elemento ka, magagawa mo na ang lahat ng gugustuhin. Malas mo lang dahil may bisa pa ang asul na apog, pati na rin ang sabulag na nilapat ni Mang Waldo sa akin. Magdusa ka. Hindi ako makakapayag na mabiktima mo ang pinsan ko. Wika ni Ranjo habang sinusundan ng tingin ng kapre. Iniwanan ng pansin ng maglaho. Madaling araw nang muli na namang magising. Sa puntong ito bukas ang bintana sa kwarto ni Emily. Nakadungaw doon ang kapre. Dali-daling nagtungo sa kabilang silid si Ranjo. Walang pasabing nagsaboy ng apog. Nagwala naman ang higante habang hinahampas ang mukhang umuusok. Napaso sa asul na apog. Ilang beses natumba. Halos pagapang na bumalik sa puno. Maingat namang isinara ang bintana at nilagyan ng apog para hindi na malapitan ng elemento. Kinabukasan, umaga pa lang natanaw ni Ranjo ang kapre. Masama ang titig nito habang humihit-hit ng tabako. May bakas pa ng pagkapaso ang muka at ang isang matay tinapala ng dahon. Mahihimigan ng bigat sa presensya. Mas malala kumpara sa normal.
Muling nag-isip ng paraan si Ranjo para tuluyang mawala ang kapre. Hindi uubra ang apog dahil maitataboy lamang sa maiksing oras. Nang mabilang ang naipong pera, pinuntahan ng magtotroso para ipaputol ang puno. Dahil pera ang pinag-uusapan, pumayag ang mag-amang Ploro at Opel. Agarang tinumba ang puno. Tignan na lang natin kung saan ka napupulutin ngayon. Ang sabi pa naman mapili kayo ng punong titirahan. Doon ka na sa malayo. Huwag ka nang bumalik dito para hindi na magulo ang buhay mo. Magmula ng araw na naputol ang kahoy, hindi na nagparamdam ang kapre. Subalit may pagbabago sa pisikal na anyo ni Emily. Ang makinis na balat, biglang gumaspang na parabang matandang babad sa init ng araw doon sa taniman. Nagrereklamo na rin dahil napapadalas ang paghirap sa paghinga tuwing gabi. Aniya, parang may mabigat na nakadagan sa dibdib. Nung una, inisip ni Ranjo na baka namana ng pinsan ang sakit sa balat ng yumaong ama at ang kakapusan sa hininga nakuha sa ninuno na may karamdaman sa puso. Pinagpalagay ng binata na ganito ang lahat. Kaso sigurado si Emily na merong mali. Pinaliwanag ng mabuti kay Ranjo ang pangyayari. Nakikinig naman ang binata pero hindi kaagad na proseso ng isipan. Sigurado siyang lumayas na sa lugar ang kapre kaya nahirapan siyang maniwala na may nakikitang tao ang pinsan. Pabalik-balik ng silip sa bintana. Walang sino mang makakakyat sa bahaging iyon dahil walang matutungtungan o maaapakan. Isa pa, ang tanging makakagawa ay isang higanteng kapre lamang. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? Baka naman nananaginip ka lang o namamalikmata. Hindi nga kuya, sigurado talaga ako. Malaki nga yung ulo eh. Tapos parang malaki din yung pangangatawan. Kasi halos sumakto sa bintana eh. Kapag nandyan siya, bumibigat yung dibdib ko. Parang may sumasakal sa akin eh. Napalunok si Ranjo. Kinakabahan. Napapatanong kung wala na bang bisa ang asul na apog. Ubus na rin ang apog na hiningi sa manggagamot. Kampante na sana na wala ng manggugulong nilalang. Pero ito sila ngayon. May bagong kinakaharap. Kuya, itong nangyari sa akin. Baka biktima ako ng elemento. Tignan mo yung balat ko gumagaspang na oh. Unti-unti na ngang nagiging kulubot eh. Huwag ka mag-alala. Puntahan natin si Mang Waldo. Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Sa ganitong usapin, siya lang ang makakatulong sa atin. Inakay ang pinsan patungo sa tahanan ng manggagamot. Maging sa paglakad ay hirap na rin ito. Namanhid bigla ang mga binti. Kaagad naman silang inasikaso ng manggagamot dahil sumakto ang pagdating. Kakatapos lang nito sa pagsuri sa naunang pasyente. Unang tingin pa lang napailing si Mang Waldo, sabay sulyap kay Ranjo. Binigyan ng paunang lunas ang balat ng dalaga. Pagkatapos ay pinagpahinga muna. Tinawag ang binata para makausap. Sinasabi ko na nga ba may gagawin kang hindi kaaya-aya? Tignan mo ang nangyari kay Emily. Hindi ako magdadalawang isip na sabihin na ikaw ang may gawa niyan. Kunot noong napatitig ang binata sa manggagamot. Ano? Bakit naman po ako? Ano bang ginawa ko? Nagtatanong ka pa talaga. Ay nako, sige, para malaman mo, makinig ka. Ginamit mo ang apog para gambalain ang kapre. Nagalit kaya bumawi. May utak ka naman sana, kaso hindi mo ginagamit na maayos. Ang bilin ko, gamitin ang asul na apog bilang pangontra. Hindi gawing sandata para unahan mo ang nilalang. Ang nangyari, binalikan ng pinsan mo. Binigyan ng karamdaman sa balat para masira ang kagandahan. Ang sinasabing hirap makahinga sa gabi. Dahil yon sa marahas na pagdalaw ng nilalang. Inunahan mo kasi kaya nagkaganito.
Nagulat si Ranjo habang nakikinig sa salita ng manggagamot. Dito napagtanto ang ginawa sa nilalang. Dagdag pa nito, magiging mas salbahe ang dating ng higante dahil nasagad ang galit. Asahan ang matinding pagpaparamdam. Humingi naman ng tulong ang binata pero sa pagkakataong ito, hindi nagtiwala si Mang Waldo. Gagamitin ko na po talaga sa tama manong pakiusap. Bigyan mo ko ng apog para maitaboy ang kapre kapag nagpunta siya sa tahanan. Hindi na. Ako na mismo ang pupunta sa inyo para lapatan ng pananggalang ang buong tahanan. Kung bibigyan kita, posibleng sasayangin mo lang. Mahirap makahanap nito at hindi madaling magawa ang apog dahil lalapatan ko pa ng bisa, orasyon at debosyon. Pagkatapos ng usapan, binalingan uli ni Mang Waldo si Emily. Sinuri muli ang kalagayan ng balat. Nilapatan ng mabisang gamot. Pinainom ng tubig na may basbas. Nakainom na ng asul na apog si Emily. Ibig bang sabihin yan, hindi na siya makikita ng kapre kagaya ko? Nilagyan ko ng sabulag kaya malamang oo. Kung makasabi ka naman ng kagaya ko, akala mo talaga hindi na siya nakikita. Iho, malinaw pa sa sikat ng araw ang imahe mo sa mga mata ng nilalang. Nakikita ka na niya. Napalunok si Ranjo. Nakiusap na makiinom ng apog. Pero humindi si Mang Waldo. Isang beses lamang magagawa. Kapag susundan pa, posibleng magkaroon ng diferensya, lalong-lalo na sa kalusugan. Pagdating sa tahanan, kaagad nilibot ni Mang Waldo ang paligid. Mga bintana at pintuan ay nilagyan ng pangontra upang maiwasan ang paglapit ng kapre. Inihipan ng orasyon ng hangin, pangdagdag bakod. Pagkatapos ay maigpit na binalaan si Ranjo. Dahil ikaw ang tatayong magulang sa inyong dalawa ng pinsan mo, siguraduhin mong magagamit sa oras na kinakailangan lang ang apog. Ito lang ang natira sa akin, Ranjo. Subukan mong sayangin, makakatikim ka talaga. Bantayan mo rin si Emily. Maayos na ang kondisyon niya sa balat. Ang kailangan na lang lunasan, yung kinakapos ng hininga sa gabi. Hindi ko mapipigilan ng pagdalaw ng nilalang, lalo pat natipuan nito ang dalaga. Ang tanging magagawa ko lamang ay kontrahin ng paglapit. Tandaan mo, huling apog na yan kaya ayusin mo. Makakaasa po kayo, Mang Waldo. Maraming salamat po sa tulong niyo. Matapos matanggap ang dahon ng buyo na ginawang balot sa apog na asul, binantayan niya ang pinsan. Nakatulog kakayak nang mapagtantong biktima ng kapre. Sinisi niya ito dahil ayaw siyang paniwalaan. Kung noon pa naniwala na, siguro hindi ganito kalala ang takbo ng kaganapan. Gayunpaman, winaksi na lamang ng binata ang naisip dahil kung tutuusin, nangyari na ang dapat mangyari. Hindi nagtagal, maririnig ang kaluskos sa labas. Sinundan ng mabigat na yabag. Pagtayo na Ranjo, bumungad ang anino ng kapre. Litaw sa kadiliman ang nanlilisik na mga mata. Dere-derecho ang lakad pero biglang nahinto nang makita ang binata. Dumako ang tingin sa hawak nitong dahon ng buyo. Biglang tumigas ang muka. Bumalandra ang galit. Nagpatuloy sa paghakbang. Bago maisapoy ang apog na asul, nabitawan matapos makaramdam ng pagsakal. Nataranta si Ranjo. Naiangat siya nito. Nagtaka dahil sa pagkakataong iyon, magkasing tangkad lamang sila. Nakapasok ng hindi namalayan. Tuwang-tuwa habang siya naman ay nahihirapan. At hindi lang yun, binalibag sa kabilang bahagi ng tahanan. Gumulong pababa ng hagdan. Sumunod ito at patuloy na sinaktan. Gumapang sa kinalalagyan ng patalim. Sinaksak ng makabunot ng kutsilyo pero wala itong epekto. Muli siyang binalibag
hanggang sa unti-unting umikot ang paningin gawa ng pagkabagok. Nang makita nitong hindi na halos makakilos, tumalikod na at saka binalingan ng pansin si Emily sa itaas. Sinikap ni Ranjo na makahabol pero huli na. Nakadagan na sa natutulog na pinsan. Nakapikit pa rin ang mga mata ng dalaga pero mapapansin ang pangingisay ng katawan. Malapad ang pagkakangiti ng kapre habang sinasakal ito. Nang masipat ni Ranjo ang dahon ng buyo, dali-daling kinuha at syumempo sa pagbukas ng bibig ng nilalang. Mabilis na isinubo ang lahat ng apog. Nagwala ito sabay bitiw ng nakakabinging sigaw. Dinudura nito ang apog pero hindi na nagawa dahil kumapit na sa dila. Sinikap matanggal. Hindi na nagulat ang binata nang biglang maglaho. Nakita itong nasa labas, pasuray-suray habang lumalayo. Hindi naman maiwasan ni Ranjo ang mapangiwi habang iniinda ang sugat sa kamay. Nakagat habang sinubuan ng apog ang kapre. Gayunpaman, hindi alintana. Dali-daling pinukaw ang pinsan na hanggang ngayon ay nangingisay. Matagal bago nagising si Emily. Habol nito ang hininga. Pinagpapawisan. Kagad na payakap kay Ranjo sabay iyak. Inalo niya ito. Nang may masmasan, inatupag ang sarili dahil labis ang pagkirot ng sugat. Pinalipas ang mga oras pero hindi na makakaya dahil namamaga ang kagat at unti-unting kumalat sa buong katawan ang pamamanhid. Namumutla na rin, nanghihina. Kahit madilim ang daan, inalalayan si Emily patungo sa tahanan ng manggagamot. Pagdating, napailing si Mang Waldo. Hindi madali ang kapre na nakaharap ninyo. Nilagpasan lang ang nilagay kong pangontra sa bahay. Sigurado ko napuruan yun eh. Pero kinaya lamang para mapatuloy ang pambibiktima. Magaling ang ginawa mo, Ranjo. Pero ito nga, ikaw naman ang nagdusa ngayon. Sinuri ng manggagamot ang sugat. Kagad nilapatan ng gamot gamit ang sariling sangkap. May halo pa rin ang asul na apog. Ito ang pangunahing sangkap sa lahat ng mga gamot. Nagpatunaw sa isang baso. Ang tubig ay pinainom sa binata. Binudburan ng apog ang sugat at saka binalot ng dahon ng buyo. Manong, gagaling ba si kuya pagkatapos ng gamutan? Oo naman, itong batang to parang hindi ako kilala. Mahusay ako manggamot eh. Miyembro ng pamilya mo sa akin lumalapit kapag may karamdaman. Lalo na sa mga elemento tapos nagdududa ka. Eh kasi, hindi tumalab sa kapre yung nilagay mong pangontra sa bahay. Kaya nagtatanong ho ako. Salpa ito! Nakalusot lang yung nilalang pinagdudahan ako sa kakayahan ko. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting naghilom ang sugat ni Ranjo. Pinaliwanag ng mabuti ni Mang Waldo kung bakit nanghas ang kapre sa kabila ng paglapat ng pangontra sa bahay. Winasa kasi ng binata ang punong tinirhan nito, kaya kahit gaano pa katapang ang bakod sa lugar, susungin para lang makita ang biktima. Sinagad ni Ranjo ang galit ng higante kung kaya't ganon ang reaksyon nito. Sinuri ni Mang Waldo ang gubat malapit sa tahanan. Wala nang kapre sa lugar. Masasabing marahil napuruhan matapos malunok ang apog na asul. Para naman sa binata, ang sarili pa rin ang sinisisi. Kung hindi lang kinante at inunahan ng kapre, hindi sana mararanasan ang ganito. Gayunpaman, laking pasasalamat niya dahil nandyan si Mang Waldo. Binigyan siya ng mataas na uri ng pangontra. Ang isang uri ng apog na kulay asul. Bagong istorya pa rin ang sunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa bagakay na pinangpatay sa aswang. Simulan na ang storya.
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Loie. Taong 2002, Bilaran. Nagulat si Loie nang makarating sa tahanan ng ninuno, tiyuy ng lolo. Simple lamang ang bahay pero nakakamangha dahil gawa sa purong kawayan. Mula sa bakod hanggang sa dingding ng tahanan, bubong lang ang naiba dahil nipa. Maging ang tasa na pinagkakapehan ng tiyuhin ay yari sa kawayan. Iha, halika nga sa loob. Hindi mo naman sinabi, ganito ka kaaga dadating. Akala ko mamayang hapon pa kaya hindi tuloy ako nakapaghanda. Pero wag kang mag-alala. Sagot ko na. Marami tayong manok dyan na pwedeng tinola o adobo. Depende kung anong gusto mo. Idagdag pa sa pagkamangha, si Lolo Torning mismo. Sa kabila ng edad na 80 taong gulang, masyado pa itong malakas. Mabilis ang kilos at parang nasa edad na 60 pa lamang. Itim ang buhok, kompleto pa ang ngipin, matipuno ang pangangatawan. Ito ang bunso sa magkakapatid at natitirang buhay. Lolo, ang angas ng bahay niyo ah. Puro kawayan. Wala ka sigurong gamit na hindi gawa sa kawayan ano? Tanong ni Loie habang tinitignan ang mga kagamitan. Hindi naman, merong bakal, merong babasagin, plato, mangkok at kaldero. Bakante ang kwarto sa kabila, yun na lamang ang gamitin mo. Nagdala ka naman siguro ng mga damit ano? Matagal na nung huli kong bumili. Mga damit ko na luma. Meron naman po akong dala. Nga po pala may binilin si Lolo Terio. Kung pwede daw, ipalipat sa maayos na libingan yung mga labi ng mga magulang nyo. Kasi, huling bisita niya, sira-sira na yung patyon eh. Nagpadala po siya ng pera para walang maging problema. Eto namang si Terio. Akala ko pinagbakasyon ka. Yun pala, nautusan na. Ay Diyos ko, sige. Lalakarin natin yan. Magiging madali lang din kasi mabilis magtrabaho mga sepulturero. Bago yan, kumain muna tayo. Hanggang sa pag hindi maiwasang mapanganga ng binata. Ngayon pa lang siya nakakita ng kanin na nasa loob ng kawayan. Nakabalot pa ng dahon ng saging. May kasamang ulam. Sa puntong ito hindi gumamit ng anumang plato si Lolo Torning. Pinakita sa binata ang nakasanayang pagkain na gamit lamang ang dahon ng saging at mga kamay. Hindi nag-inarte si Loie nang makitang sumubo ang matanda. Kumain na rin siya. Pagkatapos hapag, nag-usap ang mga ito tungkol sa buhay. Maraming naikwento ang matanda dahil mas maraming karanasan. Pero si Loie, napako ang tingin sa hindi mabilang na sandatang kawayan. Maayos itong nakahilera sa dingding. Nang hindi mapigilan ng kuryosidad, pinutol ang salita ni Lolo Torning. Lo, ano po ba ang mga yan? Para po ba sa panguhuli ng isda? Ito ba? Hindi para sa panghuli ng isda pero pwede naman. Ang pinakagamit niyan dito sa bahay ko, pangsundot ng puwet ng mga aswang na mahirap pakiusapan. Nabaling ang pansin ni Loie sa matanda. Napalunok nang makarinig ng aswang. Ang totoo, may karanasan ng binata sa nasabing nilalang pero hindi naging maganda. Kapag aswang ang pag-uusapan, wala naman talagang magandang kakalabasan. Ang sa binata lang, ito ang dahilan kung bakit maagang nasawi ang ama. Nagkaroon ng malubhang sakit. May pag-asa pa sanang mabuhay pero naunahan ng aswang. Walang matibay na ebidensya pero dahil isang albularyo ang nakapagsabi, matapos makita ng katawan ng yumao sa kasagsagan ng burol, naniwala si Loie. Magmula ng araw na yun, nanlalamig ang buong katawan kapag nakakarinig ng aswang.
May aswang po ba sa lugar na to? Totoo po ba talaga? Oo naman. Hindi ko alam kung nabanggit ng lolo mo ang tungkol sa akin. Lowy, ako ang tipo ng tao na kung tawagin ay manunugis. Larangan kung saan hinahabol at pinapatay ang mga aswang. Kung ito ang pag-uusapan, marami na akong napugutan ng ulo at ang mga kawayan na yan ang tanging sandata ko. Kumuha ng isang bagakay si Lolo Torning at saka maingat na inabot kay Lowy. Muling napalunok ang binata nang mahawakan nito. Paano po to nakakapatay ng aswang? Simpleng kawayan lang naman to ah. Parang isang tira. Mababa. Natigilan ang binata nang subukang baliin ang bagakay. Binuhos ang lakas pero bigong mahati. Kinuha na lamang ito ni Lolo Torning. Simpleng kawayan pero malupit ang bisa. Hayaan mo, kapag may aswang na napagawi sa paligid, sisiguraduhin kong masasaksihan mo kung paano kong gagamitin ang kawayan na ito. Wika ni Lolo Torning. Ibinalik na rin sa ayos ang bagakay. Napahugot ng hininga si Lowy. Napatitig sa sandatang kawayan. Sa isip niya, kung nasa malapit lang si Lolo Torning nung panahong nabiktima ng aswang ang ama, nabigyan pa sana ng pagkakataong mabuhay dahil sigurado siya. Hindi papatakasin ng matanda ang nilalang, papatawan nito ng parusa. Makalipas ang ilang sandali, hinayaan siya ni Lolo Torning na maglakad-lakad sa paligid. Binilinan na wag lumayo, diyan lang sa malapit mag-ikot. Naaliw naman ang binata dahil sa wakas. Nakalanghap ng sariwang hangin, nadama ang kalikasan. Tubong Maynila, kung kaya't nakagisnan ang nagtataasang gusali, siksikan na mga bahay, usok at ingay ng mga sasakyan. Nanibago siya dahil dito ay masyadong payapa, magaan ang pakiramdam at masarap sa mata ang naglalawakang tanawin. Sa wakas, purong berde ang nakikita ko. Nakakasawa yung mga sasakyan at gusali sa Maynila. May mga tao pang bantay sarado ka kapag lalabas. Hindi ka naman artista, pero nakasunod yung mga mata nila sa'yo. Hindi ka artista? Sa postura mong yan? Napalingon si Lowy nang marinig ang boses ng isang babae. Pagtingin, bumungad ang dalagang probinsyana, si Meralda. Anak ng maralitang magsasaka na nakatira sa kabilang barangay. Napagawi dahil may sakahan sa unahan at ang kinalalagyan ni Lowy ang madalas na pasyalan. Oo, hindi ako artista. Siguro gwapo lang. Ilang ulit nang narinig ni Lowy ang ganitong papuri, pero iba ang dating ng babae ngayon. Bagyang nahiya ang binata. Meralda nga pala. Pasensya na kung naistorbo kita ha. Ang totoo, dito ako pumupunta kapag wala nang ginagawa sa taniman. Kakatapos lang kasi magdilig ng mga halaman eh. Ganun ba? Ako pala ang nakaistorbo sa'yo eh. Nauna ka kaysa sa akin. Lowy nga pala ang pangalan ko. Tubong Maynila, pero sa bahay ako ni Lolo Torning nanunuluyan ngayon. Lolo Torning? Lolo mo yung manunugis? Hindi kaagad nakasagot si Lowy sa biglaang pag-iba ng tono ng babae. Pilit pinoproseso ng isipan kung saan siya nagkamali. Pero kaagad bumawi si Meralda at sinabing nagulat lamang na merong artistahing kaanak ang matanda. Tumawa na lamang si Lowy sa sinabi nito. Nagpatuloy ang kwentuhan ng dalawa. Nagpakilala sa isa't isa. Nahinto nang marinig ni Lowy ang boses ni Lolo Torning. Lumingon siya para tawagin din ito. Ipapakilala sana si Meralda pero nagulat nang biglang naglaho. Kamot ulo na lamang siyang umalis kasama ang matanda. Nag-ihaw ng manok ang dalawa. Sa kalagitnaan, napatanong si Lolo Torning kung sino ang kausap kanina.
Sinagot naman niya ito pero mahihimigan na parang may mali sa reaksyon ng matanda. Tangulang pero may kakaiba. Hindi nag-usisa si Loie dahil tutok ang pansin sa pag-iihaw. Nang nasapag na sila, napansin ng binata na hindi mapakali si Lolo Torning. Panaylingon kung saan-saan, kung minsan pa ay biglang tatayo, sisilip sa bintana. Tumagal ito hanggang natapos sa pagkain. Nang hindi pa rin maperme, nagtanong si Loie. May problema po ba, Lolo? Kanina pa kayo balisa ah. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang may umaaligid. Huwag ka munang lumabas. Baka mamaya biglang may lumitaw eh. Sinasabi ko na nga ba. Loie, dito ka lang sa loob ah. May itataboy lang ako sandali. Nasundan ng tingin ni Loie ang matanda. Kumuha ng iilang bagakay. Nagsugbit ng itak sa tagiliran. Nagmamadali itong lumabas. Dire-diretso ang mabilis na akbang. Kabadong nag-aantay ang binata sa pagbalik ni Lolo Torning. Lumalim ang gabi sa paglipas ng oras. Hindi na rin siya mapakali dahil kakaiba ang hatid ng pakiramdam ng katahimikan. Ilang sandali pa, nagliwanag ang muka ng mabungaran ito. Pero natigilan nang makita ang mantsa ng dugo sa mga kamay. Hinahabol pa ang hininga. Ano pong nangyari, Lolo? May hinabol po ba kayong ligaw na hayop? Higit pa sa isang hayop ang hinabol ko. Malas lang hindi ko napuruhan eh. Daplis lang ang inabot. Nagtatakang tumitig si Loie. Kung pagbabatayan ang dugo sa mga kamay at damit, hindi masasabing daplis. Hindi na rin makita ang dala nitong bagakay kanina. Gayunpaman, hindi na lamang nag-usisa. Nang mga sumunod na oras, hindi pa rin ito mapakali. Maging ang binata na nagmamasid natatakot sa hindi malamang dahilan. Kinabukasan maagang nawala ang matanda. Hinanap si Loie pero hindi matagpuan. Binilang ang bagakay. Kulang ito. Naisip na baka lumabas muli si Lolo Torning. Sa kabilang banda naman nagdududa sa nangyayari. Gayunpaman minabuting mag-antay kaysa mag-isip ng kung ano-ano. Tanghaling tapat nang makabalik ang matanda. Pawisan. Namumula ang muka sa pagbilad sa araw. May bitbit itong kambing. Ang sabi ay pinakatay ng kumpare. Nang makita ang bagakay sa tagiliran, nakumbinse sa binigay na rason. Maraming lakad pagsapit ng hapon. Nagpunta ng simbahan para magpaalam sa paglipat ng mga labi. Nagtungo ng sementeryo para kausapin ang mga sepulturero. Mabilis kumilos ang mga ito lalo na nang abutan ng suhol. Si Loie ang nagbabantay sa pagtatrabaho ng mga ito. Samantalang si Lolo Torning naman, bumalik ng simbahan para sa ibang pakay. Sa kalagitnaan, naisingit ang binata sa usapan ng mga sepulturero. Artista ka ba? Ayos yung mukha mo ah. Ganda ng tindig, parang si Fernando po. Gumaganap sa pelikula ng bakbakan no. Artista ka sa Maynila ano. Wika ni Mang Jose at Mang Danying. Ay hindi ho. Isa akong ordinaryong tao. Minsan nangangarap maging artista. Pero malabo. Hindi kasi ako talentado eh. Ganun ba? Sayang naman pala, may iba tayo. Ano yung aswang na naitumba ng Lolo Torning mo? Nakasalubong kasi namin eh. Hindi nakausap kasi may hinahabol. Sa reaksyon mo parang wala kang alam ah. Apo ka ba ni Torning? Hindi nakasagot si Loie. Kamot ulong bumalik sa pagtatrabaho ang mga sepulturero. Dito rin napagtanto. Aswang ang hinabol kagabi. Pagkatapos sa sementeryo, dumaan muna sa tindahan ng tabako. Lalapitan sana ni Loie si Meralda na nasa kabilang tindahan pero kagad pinigilan ni Lolo Torning.
Hindi direktang sinabi, idinaan sa pag-utos na tumulong sa pagpili. Nagpang-abot pa sila sa sakayan pero hindi pa rin makalapit dahil sa matanda. Napailing na lamang ang binata. Pagdating ng tahanan, dito na siya nagtanong. Kilala niyo po ba si Meralda, Lolo? Bakit ayaw niyo akong palapitin sa kanya? Sa napapansin ko, umiiwas din siya sa inyo. Ano po bang nangyayari? Mas mabuti nang umiwas sa mga taong maraming tinatago. Makakatulong ito para makaiwas ka sa anumang banta ng panganib. Hindi ko po maintindihan ng ganyang salita niyo. Diretsuhin niyo nga po ako. Nagbuntong hininga si Lolo Torning bago pa ito sumagot. Sinigurado ding handa nang makinig ang binata. Hindi ordinaryong tao si Meralda. Sila ng pamilya niya. May lahing aswang. Kaya nga pinigilan kita kanina dahil baka may palhim siyang gawin. Mabiktima ka pa. Natahimik si Loie. Pilit pinoproseso ng utak ang narinig. Kung siya lang ang magsasabi, mahirap maniwala na aswang si Meralda dahil kung tutuusin napakabuti nito. Magaan ang pakikitungo at madaling kausap. Wala siyang nararamdamang kasamaan. Natural lang din ang presensya. Subalit nabura ang paniniwalang iyon nang sundan ni Lolo Torning ang salita. Ang aswang na hinabol ko kagabi ay ang ama niya. Hindi ko alam kung anong sinabi ni Meralda, pero nakaugalian nilang bisitahin ng bawat taong napapadayo sa lugar. Walang nakakalam nito kung hindi ako lang, dahil sa kakayahan kong makaramdam. At isa pa, maraming beses ko na silang nahuli. Hindi nga lang mapatay-patay, ginagabayan yata ng demonyo eh. Hindi po ba kapag aswang nangangamoy sila? Bakit si Meralda hindi? Nakikipag-usap, nakikisalamuha pa nga po sa mga tao eh. May pamamaraan sila para hindi makilala at para makasabay sa mga tao. Hindi ko alam kung paano kayo nagkakilala. Basta wag kang lumapit sa babaeng yon o sino man sa pamilya niya. Kung talagang aswang sila, bakit parang wala namang reaksyon ng mga tao? Hindi lahat ng tao marunong kumilala ng aswang. Ang mga mangmang sa ganitong usapin, sila ang nabibiktima. Kung ayaw mong matulad sa nalin lang ng mga yan, tandaan mo ang lahat ng sinasabi ko. Hindi nakasagot si Loie. Hindi makapaniwala sa lahat ng kaganapan. Nang mga sumunod na araw, hindi umalis ng tahanan si Loie sa takot na makasalubong si Meralda. Pero sadyang mapanubok ang panahon. Dahil kahit nasa bakuran lamang siya nakikita ang babae. Nasa unhan, nakakubli sa kakahuyan. Panay ang tingin sa kanya. Wala mang sinabi o pagkaway, pero malinaw na tinatawag siya ng presensya nito. Hindi pinansin, pero naramdaman na lamang ng binata na parang may humahatak sa kanya para puntahan ang dalaga. Kinakabahan, kung kaya't nagsara ng pintuan at mga bintana. Gulat naman ng sumalubong kay Lolo Torning nang makitang sarado ang bintana. Kagad nagtanong. Sinabi ng binata ang tungkol kay Meralda. Mabuti ang ginawa mo. Huwag kang magpapadala sa panlilin lang niya. Isa pa, hindi naman makakalapit sa tahanan natin dahil siguradong malalagot sa kawayan. Kahoy lang pero takot na takot ang aswang sa tulis niyan dahil kapag tumama sa kanila, siguradong magkakalatay. Ngayon lang din naintindihan ni Loie kung bakit matutulis ang kawayang bakod. Proteksyon pala ang silbi ng mga ito. Muling namangha sa matanda. Hindi na malayan ang oras. Napabalikwas ng bangon si Loie nang makarinig ng sigaw. Maging siya ay kinilabutan. Sigaw na para bang sinasaktan hanggang mamatay.
ang ipinagtataka ng binata. Sobrang hina ng ingay na halos pabulong na lamang. Yung bang sakto lang na maririnig. Sinilip si Lolo Torning sa kabilang kwarto. Mahimbing ang tulog nito. Sinubukan niyang kumalma. Paulit-ulit na hinahampas ang magkabilang tenga. Ayaw nang marinig. Dahil pakiramdam niya ay dinidemonyo. Siya lamang ang nakakarinig. Subalit tumagal ito ng ilang sandali. Nang mawala ay napahinga ng malalim. Kinabukasan, binanggit kay Lolo Torning ang tungkol kagabi. Isa lang ang ibig sabihin. May pambibiktima ng aswang. Maaaring nasa malayo o malapit. Magaling silang manlilang. Ganun po ba? Ang lala naman pala dito sa lugar. Iyan pa nga lang eh. Kung mulat ka lang sa mundo ko. Kung alam mo lang ang iba pang bagay. Nako, wala pa sa kalingkingan yan. Napabuntong hininga si Loie. Hindi akalain na may mas malala pa sa inaasahan. At ang malala, ito ang kasunod na nangyari. Bandang hapon nang mautusan sa tindahan, ilang minutong lakaran mula sa bahay. Ayaw sana niyang lumabas dahil natatakot na baka makasalubong si Esmeralda. Kaso nahihiyang humindi kay Lolo Torning. Naging kampante naman ang bigyan ng bagakay. Maingat sa pagkahawak upang hindi masugatan sa tulis ng kawayan. Matapos makapamili, nagmamadaling bumalik. Katulad ng inasahan, nakasalubong si Esmeralda. Masama ang tingin nito sa kanya. Nakatindig sa hindi kalayuan. Sinubukan ni Loie na lumis ng daanan pero hindi makapaniwala nang sa bawat direksyong nilingon. Bubungad ang babae hanggang mukaan silang nagkarap. Takot ka ba sa akin, Loie? Magkaibigan tayo, di ba? Sinong hindi matatakot sa'yo ganyan yung pinapakita mo? Ano ko ba talaga? Sino ka ba? Tumitig lang si Esmeralda. Maigpit ang hawak ni Loie sa bagakay. Lalapit sana ito. Kaagad dinuro ang kawayan. Dali-daling napatras ang babae. Walang nagawa ng kumaripas ang binata. Sinundan pero may distansya ang pagitan. Naglaho bigla nang mapansin ang paglabas ni Lolo Torning. Sinuri ng tingin ng matanda ang buong paligid. Walang sinabi ang apo. Pero batay sa amoy na dumikit sa bagakay at sa reaksyon ng binata, sigurado siyang may sumunod dito. Pinapasok sa loob si Loie. Siya naman ay naglibot sandali. Sa sagingan natanaw ang malawak na taniman sa baba. Naroon si Esmeralda kasama ang ama. Nakabalot man ang katawan nito. Kitang-kita pa rin ang sugat na tinamo nung huling engkwentro. Dahan-dahang bumaba si Lolo Torning para lumapit sa mga ito. Tumabi ang dalaga. Humakbang ang ama para salubungin siya. Ano? Ipagyayabang mo na naman ba ang kakayahan mong pumatay ng aswag? Wika ni Dado. Masyado ka namang mainit. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Marami pang magsasaka sa paligid. Ayaw mo pa namang malaman ng iba kung sino talaga kayo. Pasalamat ka. Mukhang ako pa lang ang nakakaalam sa katauhan nyo. Marami na tayong engkwentro. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi kayo mapatay-patay eh. Wala na akong pakialam sa iba. Basta tantanan nyo ang apo ko. Ikaw naman, Iha. Alam ko maitsura si Loie. Pero huwag kang mangarap ng tapos. Alam ko ang ibig sabihin ng kilos mo. Pabayaan mo ang apo ko. Matapos magsalita, dahan-dahang naglakad palayo. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Loie dahil sa kakaibang pakiramdam. Panay ang likot sa higaan nang tumagal tumayo at palipat-lipat ng pwesto. Makalipas ang ilang sandali, may kung sinong tumawag.
Hindi nakilala ang boses dahil pabulong. Nang sundan ng pinanggalingan, bumungad si Esmeralda. Kumuway sa kanya. Tinawag siya. Lalong nagtaka si Loie sa nangyayari dahil may puwersang sapilitang humihila sa kanya. Kahit anong pigil, malakas ang hatak nito. Matagumpay siyang tinangay. Napansin na lamang ng binata na binabaybay ang daan hawak ang kamay ni Esmeralda. Dinala siya sa tahanan nito. Bumungad ang nakangiting si Dado. Pinaupo siya sa sa harapan ng pagkain. Walang lakas si Loie sa mga sandaling ito. Para bang kontrolado ng iba ang katawan at isipan. Nang kumain sila Esmeralda, sumabay din siya. Sumubo ng sumubo hanggang sa naubos ang laman ng plato. Pagkatapos hinatid na pabalik. Malinaw na naalala ni Loie ang kaganapan pero sa tuwing susubukang banggitin, hindi niya maibuka ang bibig para kay Lolo Torning. Bigla siyang nahihilo kaya hindi matuloy. Buong araw sa kwarto dahil nabibigatan sa katawan. Hindi makakain dahil busog na busog. Nang araw na yon nagpaalam si Lolo Torning na aalis para asikasuhin ang ibang bagay. Hindi nakaharap ang apo dahil nasa loob lamang ng kwarto. Hindi nag-usisa. Pinagpalagay na masama ang pakiramdam. Buong akala'y normal na karamdaman. Yung pala simula na ng hagupit ng aswang. Si Loie sa kabilang banda. Nangihina at antok na antok pero hindi makatulog. Nakakarinig ng bulungan kahit wala namang nang-iingay. Ilang oras na magmula nung huling kain pero hanggang ngayon ay busog pa rin. Kapag hihinga ng malalim ay sasakit ang dibdib. Kabadong-kabado sa ideya na baka may masamang ginawa ang mag-amang Dado at Esmeralda. Ngayon naman ay nagdadalawang isip kung totoo ang nangyari sa hapunan o sadyang sanhi lamang ng malikot na imahinasyon. Maging ang sariling pag-iisip na apektuhan, hindi na alam kung ano ang totoo sa hindi. Nakailata sa buong oras hanggang sa maratnan si Lolo Torning. Nung una, inakala ng matanda na nagbibiro lang dahil sa sahig humiga. Nakapikit pa ang mga mata. Naboryo ka siguro dito dahil ikaw lang mag-isa. Sa dami ng pwedeng gawin, pagpatay-patayan pa talaga. Bumangon ka na nga riyan. May pansit dito pagsaluan natin. Hoy, Loie, tama na ang pagbibiro. Bumangon ka na. Halika dito sa mesa, Loie! Nilapitan ni Lolo Torning. Hindi makapaniwala nang maramdaman ng katawan nito. May bakas ng pangyayanggaw. Dali-daling inalalayan at maayos na hiniga sa papag. Kinuha ang mga gamit. Sinimulang kontray ng sumpa sa loob ng katawan. Matapos mapahiran ng lana ang tiyan, dahan-dahang hinilot. Pinakiramdaman kung ano ang nakain nito. Naningkit ang mga mata nang makilala ang nakapang bukol. Hindi to basta pagkain ni hinaluan ng sumpa. Isinantabi muna ang galit sa gumawa nito kay Loie. Inuna ang kaligtasan ng binata. Nahirapan siyang alisin sa katawan ng sumpa. Ipapasuka sana kaso walang malay. Naghintay na lang muna kung kailan babalik ang ulirat. Hindi naman ito nagtagal. Nang mahimasmasan, kaagad tinanggal ang bagay sa loob ng katawan. Sinabayan ng hilot ang pagsuka ni Loie. Dumuduwal ang binata habang si Lolo Torning hinihilot ang tiyan. Sinugatan ng kaunti ang bahagi kung saan nakapa ang bagay. Hindi nagtagal ay inalabas din. Dito nasagad ang pasensya ng matanda sa mag-amang aswang. Dali-daling niligpit ang putol na daliri ng tao na kinargahan ng sumpa bago pa man makita ni Loie. Nang nasa mabuting kalagayan na ang binata, sumaglit si Lolo Torning sa tahanan ni Dado.
Naraanan sa taniman ang anak nitong si Meralda. 10 oras na, pero nagkukunwari na may ginagawa. Hindi niya ito pinansin. Dumiretso sa bahay nito. Ibinaon sa bakuran ang 3 pares ng bagakay. Pagpasok sa loob, walang pasabing inatake si Dado. Nahuli ito ng kilos kung kaya't tinamaan sa balikat. Kahit sa mga oras na ito, swerte ka pa rin. Hindi man lang dumiretso sa puso ang bagakay. Demonyo talaga, no? Hindi bale na. Dahil hindi ka nakinig sa pakiusap ko. Sinusubukan nyo talaga ako eh. Makikita nyo kung anong hinahanap nyo. Inimbitahan talaga ang apo ko para kumain. Ang lakas ng loob nyo. Muling sinaksak ng bagakay si Dado. Napakalakas ng hiyaw. Napansin na lamang ni Lolo Torning na merong presensya sa likuran. Nakaiwas bago matamaan ng atake ng asawa nito. Sumugod nang makita ang kalagayan ng lalaki. Pero sa pagkakataong ito, hinigpitang mabuti ng manunugis ang laban. Magkatabi ang mag-asawa, parehong nanghihina matapos masaksak ng bagakay. Oh, dalawa pa naman kayo pero wala kayong laban. Kapag siniswerte nga naman. Araw ngayon kung kailan mahina kayo eh. Hindi rin kayo nag-iisip ano? Talagang apo ko ang biniktima nyo. Sunod-sunod na pag-angil ang pinakawala ng mag-asawa. Paulit-ulit din na binaon ang bagakay sa iba't ibang parte ng katawan nito. Maririnig ang sigaw ni Meralda. Tarantang-taranta sa nangyayari. Kaso hindi makapasok dahil sa nakabaon na bagakay sa daan. Nang masagad si Lolo Torning, hindi nagpatawad. Tinapos ang buhay ng mga ito habang mahina pa ang pagkaaswang. Ilang pares ng bagakay ang ibinaon sa puso ng mag-asawa. Paglabas bumungad si Meralda. Humahagulgol habang nakatitig ng masama. Nahihinigan ni Lolo Torning na gusto nitong sumugod pero dahil sa kainaan ay hindi nagpadalos-dalos. Tumabi ito. Pinanood siyang umalis. Binalaan niya ang dalaga. Iha, ikaw na lang ang natira sa pamilya mo. Kung gusto mong mabuhay, manahimik ka at wag na wag nang manggugulo sa mga tao. Kahit kanino pa yan. Sa oras na magkamali ka, ako mismo ang papatay sa'yo. Matapos ng kaganapan, hindi na mahagilap ang pamilya ng aswang. Wala nang tao sa bahay. Walang iniwan ng bakas. Matapos ang kaganapan, pinauwi si Loie sa Maynila. Buong biyaheng nagtatanong sa kilos ni Lolo Torning at sa biglaang pagkawala ng pamilya ni Meralda. Pinabaunan din siya ng 3 bagakay na maayos na nakabalot. Balak pa sanang manatili sa lugar para makasama ng mas mahabang oras ang matanda. Kaso nga lang pinabalik na siya ng Maynila. Sa kabila ng mga katanungan, ipinagpalagay na lamang ni Loie na pamamaraan ito ni Lolo Torning para protektahan siya. Pero habang buhay nakatanim sa kanyang isipan, na minsan siyang biniktima ng pamilya ni Meralda. Minsan siyang sinubukang yang gawin ng pamilya ng aswang. Araw mga kabayan, nandito na yung restocks ng ating Kaluban de Pampaamo. Kung mapapansin ninyo mga kabayan, 50 pieces lang yung dumating sa atin dito and yung half niya naka-reserve na para sa mga kabayan natin na umorder kaninang live. Hanggat meron pa mga kabayan, pwede na kayong kumuha ng Kaluban, malapit na itong ma-out of stock. Ang bisa ng Kaluban de Pampaamo, pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung nasa toxic environment ka, perfect sa'yo ang Kaluban de Pampaamo. Simple lang ang gagawin kabayan, dalhin lang palagi ang Kaluban, may kasama yung gabay pulang tela pouch pagdating sa'yo. Kung interesado ka, isearch mo lang ang shop ng Lika Merchandise. 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 Lika Merchandise.